Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong social media platform, dito sa YouTube channel natin na Attorney Enzo Bunyog. Mapapanood rin po tayo sa isa ko pang social media platform sa Facebook or sa Meta, Informador. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe sa Attorney Enzo YouTube channel natin at hindi pa kayo naka-follow sa Informador Meta or Facebook page natin, follow na po kayo sa Facebook. Subscribe na po kayo sa YouTube. Dito po, ang pagkakaiba nitong talakayan ko dito medyo mahaba-haba ang talakayan ko kasi yung iba ang sabi ng mga iba nating mga masugid na taga-subaybay, attorney, kapapasok lang namin, paalis ka na. Hindi namin ano ang talakayan mo, hindi ka namin naaabutan. O sige, para mas mahaba-haba ang talakayan, ito na po, Attorney Enzo Bunyog at saka Informador meta page natin. Dito sa dalawang itong bago kong social media platforms, mahaba-haba ang topics ko. Tulad ngayon, tatlo yung topics ko ngayon na i-discuss. Ang una, iniintriga si Kaufman si Attorney Kaufman, yung abogado ni Duterte. Bakit daw na-reject na yung na-deny na yung request sa interim release sa appeals ng ICC, nakangiti pa rin. Parang masaya pa rin si Kaufman. O yan, iniintriga si Kaufman. Pag-usapan natin yan. O, ang pangalawang topic natin, ano bang totoo doon sa sinasabing may nawawalang 50 million di umano na pondo ng PCO? Yung Presidential Communications Office, 50 million daw nawawala. Pambayad daw sana yun sa mga vloggers na pro-administration. Totoo ba ito? Sige, pag-usapan natin. Ang panguling topic natin, itong controversial na 500 pesos. 500 pesos na Noche Buena ayon sa DTI Secretary. Ayan, pag-usapan natin yan. Okay, so unahin natin itong tungkol kay Kaufman. O mga kabunyog, isang lumalabas na kumakalat sa social media, iniintriga si Attorney Kaufman. Iniintriga si Attorney Kaufman kasi nga matapos yung hearing ng kaso ni Duterte noong November 28, kung saan final na, dinesisyon na ng appeals chamber ng ICC, denied yung request for interim release. Yung naunang desisyon ng pre-trial chamber, inaffirm sa appeals. So wala na, yun na yung ang appeals chamber kasi ng ICC kung sa atin, parang yan na yung Korte Suprema. After niyan, last resort, na yan, last na yan sa layer ng pwede mong Kaya yung appeal, denied na yung appeal. Pero maraming nang-iintriga kasi kinakalat nila yung picture ni Attorney Kaufman na nakatawa ito, nakangiti ito. Sabi ng mukhang ang masaya lang sa mukhang kahit na-reject yung o na-deny yung interim release request ni Duterte. Ang masaya lang yata, masaya pa rin si Kaufman Siyempre, ang intriga na yan dahil yan sa ang sinasabi ng mga netizens, si Kaufman, yumayaman ng matindi dyan. Paldo-paldo si Kaufman dito sa kaso ni Duterte. Yun yung intriga kay Kaufman dyan. Na kahit naman denied yung kanyang request for interim release, pero bayad pa rin siya. Matalo-manalo, kaya bayad pa rin siya. Ewan ko, hindi naman kinukumpirma yan ni Kaufman. 150 million daw ang bayad, buwan-buwan. Grabe, grabe, talagang mapera ang Duterte. Pero, hindi natin alam kung yun nga ang bayad. Hindi naman yan siyempre aaminin ni Kaufman na ganun kalaki yung bayad sa kanya. Pero may nagsasabi na 150 million nga. O ngayon, dahil na din na yung appeal sa appeals chamber ng ICC, may nang-iintriga ngayon na, ayan, kahit natalo si Kaufman na din na yung kanyang motion o kanyang request for interim release, masaya pa rin siya. Syempre dahil ang laki ng bayad sa kanya kahit na denied yung kanyang request o kahit matalo pa sa kaso na yan, babayaran at babayaran pa rin siya. Kaya si Kaufman, yan, masaya yan.
isa pang intriga dito kay Kaufman, ang isa pang intriga, naglabas ng reaksyon si Kaufman. Sabi niya, never naman daw sa history ng ICC na inaffirm nito o tinanggap nito ang interim release sa kasong crimes against humanity. O kaya nga may mga nagre-react. Sabi, o bakit pa siya nag-file ng request na yon ng interim release kung alam niya palang suntok sa buwan yun o wala naman halos dyan sa yun. O, parang kasi ngayon nagdidepensa si Kaufman, bakit hindi nag-grant yung interim release? O, ang sinasabi niya, sa history naman ng ICC, bihira naman talaga yung pagbigyan yung kahilingan na yan. Wala pa daw siyang alam na napagbigyan niya. Actually, sinabi na rin yan ng maraming lawyers na nakakaalam ng mga pasikot-sikot sa ICC, tulad nila Attorney Chrissy Conte. Sabi nila, ang mayroon lang na grant na interim release, yung obstruction of justice ang kaso. Minor na kaso sa ICC. Pero ito, crimes against humanity. Kaya mahirap yan pagbigyan ng ICC, yung interim release. O, kaya lang, tinuloy pa rin ni Kaufman. Ngayon, nung na-reject, na-deny sa appeals, may statement si Kaufman. Ang sabi naman ni Kaufman, ganito. Ganito yung eksaktong pagkakasabi niya. Ganito ang eksaktong pagkakasabi ni Kaufman. The ICC Appeals Chamber has never affirmed the interim release of a person charged with crimes against humanity. Kumbaga, alam mo palang ganon, never daw na ang appeals chamber ay pinagbigyan ang interim release ng isang tao na ang kaso ay crimes against humanity. So, Jesus, bakit mo pa final yan? Delaying tactics. Kaya talagang itong si Kaufman. Kaya tuloy, may mga DDS na talaga bang magaling yan si Kaufman? Sa totoo lang, magaling naman yan si Kaufman. Kaya lang, sa hirap naman ng kaso ni Duterte, kahit na naman gaanong galing mong abogado, mahirap naman talaga ang kaso ni Duterte idepensa eh. Yung mga DDS lang naman ang akala nila ang dali lang ng kaso ng kanilang Tatay Digong na tinatawag. Tumbak ang ebidensya, tumbak ang testigo. Si Duterte mismo, napakarami niya ring mga statements na binitiwan na nakakasira ng kanyang defense. Kaya kahit naman sinong magaling na lawyer, kaya si Kaufman, magaling din yan. Kaya lang, mahirap yung kaso eh. Mahirap yung kaso. Anyway, balik tayo dito. Ang nakakatuwa lang at parang ginagawang issue kay Kaufman yung bakit parang masaya ka? Hindi naman kasi pinakita kung yan bang picture na yan ni Kaufman na nakangiti siya. Ngayon ba yan sa panahon mismo ng hearing o matapos ang hearing o baka naman file photo niya yan na nakatawa siya. Wala namang sinabing gano'n. Anyway, ang lang diyan, parang natutuwa lang ang mga netizens na sinasabi nila, ang masaya lang naman dito sa nangyaring ito si Kaufman eh. Kahit mahina yung kanyang ay natalo siya, hindi binagbigyan yung motion niya o request niya, pa rin siya. May bayad pa rin. Kaya masaya si Kaufman. Yan yung diyan sa kumakalat na yan na picture. Na mayroong ni Kaufman na nakangiti ito. Hindi natin alam kung ngayon ba yan sa panahon ng hearing or after ng hearing o baka file photo lang. Anyway, dito tayo mga kabunyog mga kababayan sa ikalawang topic natin. Itong tungkol sa PCO. Ang PCO, yan yung Presidential Communications Office. Ang dating secretary dyan o head niyan ay si Jay Ruiz. Ngayon kasi pinalitan na yung kalbo na secretary ng PCO, si Dave Gomez. Si Jay Ruiz nang naging secretary ng PCO, kasabay niya si UC Claire Castro. Kasabay niya yan. Si Secretary si Jay Ruiz pero PCO Secretary ay Undersecretary naman si Claire Castro. Ang rank niya USEC Undersecretary. Pero nung bandang huli, tinanggal si Jay Ruiz,
pinalit si Dave Gomez. Si Dave Gomez, yung kalbo na secretary. Pero na-retain si UC Claire Castro kasi marami namang sumusuporta kay Claire Castro na wag itong isama sa tatanggalin. Sinunod naman ng Malacanang na hindi inalis si Claire Castro. Pero ang pinaka-issue ngayon na kumakalat ngayon na issue, kaya daw sinibak si dating secretary ng PCO na si Jay Ruiz dahil mayroon daw 50 million pesos na nasa vault yata o ano, basta yung tuguan ng PCO ng pera na wala daw bigla. Ay yung pera daw na yun na 50 million pambayad sa mga vloggers na pro-administration. Hmm. Ngayon, mayroong ganyang intriga o may ganyang kwentong kumakalat. Kumbaga, 50 million ano na, wala na nandun na sa opisina. May tinataguan siguro sila ng pera doon na para sa kanilang panggastos, naka-reserve na 'yon. Pambayad nga sa mga vloggers, ng, na mga pro-administration. Oh, ngayon biglang nawala daw 'yun. Hindi alam kung sinong kumuha o nagnakaw. Siyempre, under sa watch yun ni Jay Ruiz kasi siya yung PCO secretary. Pero mayroon pang ano dyan, lumalabas dyan na intriga rin. Mayroong mataas na official ng PCO, hindi ko na lang natandaan yung pangalan. Galing yata dati sa ABS-CBN eh. At ma-impluwensya ito, makapangyarihan. Ito rin yung isa pa sa sinasabing may alam doon sa pagkakawala di umano ng 50 million na yan. Kaya medyo mainit talaga yung issue na yan sa 50 million. Mainit yung issue na yan sa 50 million. Pero hindi naman yan kino-confirm ng Malacanang, hindi rin yan kino-confirm ni dating PCO Secretary Jay Ruiz. Si UC Claire Castro, mukhang wala rin namang comment dyan sa issue na yan. Hindi ko lang alam kung dininay niya na ba yan o ano. Natabunan kasi yung issue na yan ng nawawalang 50 million ng yung kay Claire Castro at saka Robin Hood Padilla. Ay di ba? Mas mainit yung issue nung kay Robin Padilla at saka kay Claire Castro eh. Yung tungkol doon sa wiretap na audio conversation na sabi ni Robin Hood Padilla nung una, ang alam niya raw, ayon sa kanyang source, si UC Claire Castro yon. Dininay ni UC Claire Castro yun. Sabi niya, hindi ako yan. Kaya ang sabi tuloy ni Senate President Soto at ni Senadora Loren Ligarda, dapat kasi pinatingnan mo na lang muna yan, Senator. Siyempre, sinabihan si Rubin. Dapat kasi pinatingnan mo na muna yan sa NBI. Pinatingnan kung yung authenticity niyan. Oh. At saka, baka bawal yan kasi winertap. Winertap. Siyempre, mayroon tayong anti-wiretapping law. Senador pa naman si Rubin. Tapos gagamit siya ng wiretap na conversation. So, siyempre, bawal yun. Siyempre, bawal yun. Anyway, yan, mas natabunan ng intriga na yan, yung inuungkat na yan ni Robin tungkol doon sa audio conversation na pinipresent ni Robin. Natabunan yung issue ng 50 million. Kaya di ko alam kung si UC Claire Castro ba dininay na yan. Mayroon kasing nagkakalat niyang na yan eh, yung 50 million na yan eh. May mga nagkakalat niyan na mayroon ngang ganung yan daw yung dahilan bakit sinibak si dating Secretary Jay Ruiz, yung 50 million na yan. At mayroon pang nadadamay dyan, nadadawit na dating sa ABS-CBN na mataas na opisyal ng PCO rin. Sangkot din daw dyan sa pagkawala na yan ng 50 million. Bagamat, mukhang si Jay Ruiz, dininay na ba yan ni Jay Ruiz? Si Jay Ruiz? Itong si Rubin ngayon, mainit kasi sa PCO eh. Sabi niya, ang PCO daw kasi nagme-maintain ng mga bayarang vloggers at mga trolls. Kaya pinapalabas din yung issue na yan ng 50 million, pambayad daw sana yun sa mga vloggers.
Pinag-iinitan ni Ruben Padilla yung PCO, yung Presidential Communications Office, na nagme-maintain daw ng vloggers at trolls. Sa totoo, mas matindi yung trolls at vloggers na bayaran nung panahon ni Duterte. Ito talagang si Ruben Padilla. Nung panahon ng kanyang idolo na si Digong, si Duterte, yun ang talagang maraming vloggers at saka mga marami talagang trolls yun na bayaran. Dito sa panahon ni PBBM, mayroon din siguro kasi siyempre kailangan din talaga ng mga vloggers na magdidepensa sa administrasyon. Pero hindi kasing grabe at kasing garapal nung panahon ni Duterte. Nung panahon ni Duterte, kitang-kita mo ang narratives talaga pare-pareho. Talagang kitang-kita mo na bayad kasi grabe yung pagtatanggol nila noon kay Duterte, kahit alanganin pinagtatanggol talaga. Pero hindi yun nakikita ni Robin. Ang nakikita niya ngayon, ang administrasyon daw ngayon, maraming trolls, maraming vloggers na bayaran. Kaya pinag-iinitan si Yussi Claire Castro. At saka yung nawawalang 50 million ngayon, pinapalabas na naman 'yan. Anyway, hindi nga natin alam totoo ba 'yan nawawalang 50 million. Abangan natin kung anong balita diyan. Mga kabunyog, dito tayo sa ating huling topic. Itong DTI naglabas ng itong secretary ng DTI, si DTI Secretary Cristina ba 'yan? Cristina Roque. Ano-ano kaya ito ni Harry Roque? Hindi naman 'to masyadong kilala itong DTI Secretary. Ewan ko kung bakit naman sa lahat naman ng statements na pwede niyang bitiwan, sabihin niya ba naman na kasya daw ang 500 pesos na Noche Buena sa isang pamilyang Pilipino na may 4 na members. Kasya na daw yang pwede nang makabili ng spaghetti. O ham. Saan ba? Ano ba 'tong klaseng DTI na ito, Secretary? Imagine niyo DTI Secretary ka, dapat alam mo yung namomonitor mo yung presyo ng mga bilihin. Hindi niya ba alam ang presyo ng mga bilihin? Paano ka ng 500 pesos na Noche Buena sa 4 na katao? Mabuti pandesal lang 'yan. Pandesal saka noodles lang 'yan. Pwede yung 500. Pero yung sabi niya may ham, may spaghetti, tapos good for 4 persons, 500 pesos. Siyempre kung spaghetti yan, siyempre lalagyan mo rin naman ng giniling. Lalagyan mo rin naman ng nung hotdog na chinap-chap. Magkano na kaagad yan? Sa giniling pa lang. Baboy, magkano na ba ang kilo ng baboy ngayon? Kahit sabihin mo pang 1/2 kilo ang lalagay mo na giniling. Kung 350 yung di ilan na yan. Alam nga namang spaghetti lang yung kakainin mo. Tapos good, na daw yan, good for 4 persons. Talagang ito. Kaya ngayon, grabe yung reactions dito sa DTI Secretary na ito. Kaya nga, siyempre, lalo na't ang pinag-uusapan ngayon ay bilyon-bilyon na pera, trilyon-trilyon na pera, na ninanakaw sa pera ng bayan. Nagpapayaman itong mga korap, nagpapayaman itong mga opisyal ng gobyerno, congressman, senador, itong mga DPWH, mga politiko, pati mga contractors. Pera yan ng bayan. Nagpapasasa sila sa pera ng bayan. Tapos ngayon sasabihin mo, kaya na sa mga mahihirap na Pilipino ang 500? Na Noche Buena? Yan nang-iinsulto adding insult to injury ito. Itong secretaryng ito ng DTI. Napaka-insensitive. Pinag-uusapan ngayon, karangyaan ng mga korap, pagnanakaw sa pera ng bayan, tapos ang mga presyo ng bilihin ngayon ay napakataas. Hindi halos tumataas ang sahod ng mga manggagawa. Maraming nawawalan ng trabaho. Tapos ngayon nandito ang DTI Secretary na ang sasabihin niya, pwede na yan. 500 pesos, kasya na yan. Ito rin yung hindi maganda dyan kay Yussi Claire Castro. Siyempre, tagapagsalita ng palasyo si Yussi Claire Castro. Pero minsan din naman, may mga bagay na pag mali, wag mo nang idepensa. Si Yussi Claire Castro, dinidipinsahan yung DTI Secretary. Dinidipinsahan. Dapat hindi niya na rin kailangang sige, mas maganda niya, sinabi niya,
hayaan na natin si DTI Secretary Cristina Roque na maliwanag niyan. Anong ibig sabihin niya ron? Siyempre may basis din naman siguro siya. Puwedeng sabihin niya 'yun. Pero kung siya ang magdidepensa nun, mahirap. May mga bagay na ano na rin, napakaano na, ang dami, matindi na ang nararamdaman ng taong bayan. Wag niyo nang anuhin pa, insultuhin pa ang mamamayan. Wag niyo na ha? Adding insult to injury 'yan, eh. Hirap na nga ang buhay ng bayan, sasabihin niyo, kasya naman na yung 500. Oh, mabuti sana kung lahat naghihirap. Hindi, eh. Ang pinag-uusapan natin dito, mali-malitang pera. Bawat malita 50 milyon ninanakaw sa bayan. Tapos ngayon sasabihin niyo, "Puwede na 'yang 500, kasya na 'yan." Ha? Kasya na 'yan sa pang Noche Buena niyo. Tapos si Yusek Claire Castro naman didepensa pa 'yun. Dapat hindi na. Hindi niya naman kailangang ipahiya din si Roque. Pero hayaan niya na si Roque. Hayaan niya na yung DTI secretary na magdepensa niyan. Statement niya 'yan, eh. Statement niya 'yan. Di siya ang magdepensa niyan. Anyway, nakakalungkot itong anong ito. Napaka-insensitive. DTI secretary ka pa naman. Hindi mo ba namo-monitor ang taas ng presyo ng mga bilihin bilang DTI secretary? Hindi mo ba alam na mahal mahal na ang mga bilihin? Na halos ang kita ng mga Pilipino ay wala na halos saysay ang kita. Ang kita ng mga manggagawa, lalo na yung mga walang kita, yung walang hanap buhay. Ano 'to? Pinag-uusapan natin 'to sa context ng grabeng katiwalian, grabeng korapsyon sa bayan. So dapat naging sensitive ang DTI secretary diyan. Dapat iniisip niyo yung administrasyon. Huwag niyo nang dagdagan ang problema ng administrasyon. Huwag niyo na ring painitin ang taong bayan. Ha? Mainit na nga ang taong bayan, mainit na ang dugo, kumukulo na dahil dito sa grabeng katiwalian na ito habang sila'y naghihirap. Tapos sasabihin niyo, pwede na yung 500 sa Noche Buena. Ha? Pwede na. Ay, ano ba to? Ano ba tong mga anong ito? Dapat tumutulong itong mga officials ng gobyerno ni PBBM mapaayos ang imahe ng administrasyon. Hindi, eh. Nakakadagdag pa sa masira ang imahe ng administrasyon. Sige nga, DTI Secretary Roque, pakita mo nga paano mangyayari yung 500 pesos mo na handa sa Noche Buena sa 4 na katao, ha? May mga pa-spaghetti at ham ka pa, kaya ba 'yon? Wala, eh. Kaya ngayon, ayan, nagre-react ang mamamayan, nagre-react ang netizens. Saan galing 'yan? Ang malungkot, puwede sanang ang niyan, magkamaling magsabi niyan, ibang opisyal. Pero DTI ka. Una, mino-monitor mo dapat bilang DTI secretary ang mga presyo ng mga bilihin. So hindi mo ba alam ang presyo ng mga parang nire-reveal mo dun na ano ka, eh, ignorante ka. Parang trabaho mo 'yan na i-monitor ang presyo ng mga bilihin. Kung puwede kapag tumataas ang presyo ng mga bilihin, i-regulate mo yung kayang i-regulate. Tapos ngayon ikaw magsasabi ka ng ibig sabihin hindi mo alam ang presyo ng mga bilihin. DTI secretary ka pa naman, 'di ba? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, 'yan ang issue ng 500 pesos na di umano'y Noche Buena. Sabi ni DTI Secretary Roque, puwede na daw ang 500 na Noche Buena sa pamilyang Pilipino na may 4 na miyembro. Wow!